Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, March 17, 2024. Tuluyan na nga pong nawala yung northeast monsoon o yung amihan. Umiiral nga po ngayon sa ating bansa itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Pero pansinin nga po natin meron po tayong makakapal na kaulapan na posibleng magdala ng makulimlim na kaulapan sa may parte ng Luzon at may mga tsansa tayo ng mga isolated rain shower. Lalo nga po mamayang tanghali mas mararanasan natin yung maalinsangang panahon bunsod nga nung easterlies. At ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, yung low pressure area nga na posibleng mabuo outside PAR, yung extension nga nung kanyang kaulapan ay posibleng magdulot ng pagulan sa parte ng Mindanao sa susunod na linggo. Ayon nga po dito sa ating rain map animation, makulimlim na kaulapan sa parte ng Metro Manila at ilang bahagi ng eastern section ng northern Luzon. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa. Mamaya naman pong magiging makulimlim ang kaulapan ng parte ng Mindanao at ilang bahagi nga dito sa may Central Luzon at Metro Manila. Asahan naman po natin may tsansa ng isolated rain shower ang eastern section ng Central Luzon at ng Pulilio Island. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan pa rin po natin may mga maninipis na kaulapan sa parte ng Luzon at may makakapal na kaulapan naman sa may parte ng Mindanao, lalong-lalo na nga po sa may Davao at Zamboanga Peninsula. May mga posibilidad po tayo dyan ng localized thunderstorm. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, ganun pa rin po, asahan natin mananatiling maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. Wala naman tayong inaasahan na anumang posibleng malakas na pag-ulan, kaya wala po tayong dapat ipangamba. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, ganun pa rin po magiging makulimlim ang kaulapan ng Luzon, maging dito nga po pa rin sa may Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Davao Region. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nyo nga po, easterlies na yung nakakapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng March 18 hanggang 19, dito po, easterlies pa rin po yung posibleng makakapekto sa ating bansa. Pagpasok naman ng March 20 hanggang 21, asahan natin muling bubugso yung amihan o yung northeast monsoon at posibleng magdala yan ng shear line dahil magsasalubong nga yung amihan at yung easterlies at yung shear line ay makakapekto sa may eastern section ng Central Luzon. Pagdating naman po ng March 22 hanggang 23, ganun pa rin po posibleng lumakas pa rin yung northeast monsoon dahil nga sa pag-iral ng high pressure area mas itutulak niya nga po yan pababa at posibleng magkaroon ng tsansa ng mga pag-ulan ang parteng Mindanao. Pagdating naman po ng March 24 hanggang 25, ito nga po may possible low pressure area tayo outside PAR at yung extension ng kanyang kaulapan ay posibleng nga po magdala yan ng pag-ulan sa may parteng Mindanao. Pagdating nga po ng March 26, yung pinakasentro po ng low pressure area ay nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility at yung kanyang extension ng kaulapan ay posible naman po magdala yan ng mga pag-ulan sa parteng Mindanao. Sa ngayon nga po, mababa naman ang tsansa nito na maging isang bagyo. Isang low pressure area pa lamang muna siya na posibleng malusaw din kagad. Pero again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa at kung ano ba yung mga posibleng magiging senaryo nitong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.